Sa henerasyon ngayon, ang ating mundo ay umiikot na online, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaagapay na ng mga Pilipino ang social media dahil naging isang libangan na ito ng karamihan. Ang social media ay patuloy na ginagamit ng mga kabataan, ngunit ito nga ba'y libangan pa o nagdudulot lamang ng kapahamakan? Hindi masama ang paggamit ng teknolohiya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tunay na hamon ay kung paano ito gamitin ng tama. Maaaring maging libangan ito, ngunit hindi sa lahat ng oras ay may positibo itong epekto. Ang pagbaba ng social media ay maaaring magandang hakbang tungo sa pagtugon ng problema, ngunit ito ay maaaring isang temporaryong solusyon din. Sa panayam na iginawad namin sa isang magulang ng isang mag-aaral na menor de edad na gumagamit ng social media, tinanong namin sa kung anong paraan niya nililimitahan ang paggamit ng kanyang anak ng social media. Ako si Felicia, ina ng isang mag-aaral. Nililimitan ko ang aking anak sa paggamit ng gadget, lalong-lalo na sa social media, sa pamamagitan ng pag-set ng timer at paglalagay ng app na nagpapatubay sa kaligtasan ng aking anak. Ayon ka ba sa pagbaba ng social media sa mga minor de edad na kagaya? Para sa akin, hindi talaga ako sangayon. Dahil hindi lamang ang social media ang dahilan bakit nagiging bayolente ang mga kabataan ngayon at na-implemensyahan ng mga kaharasan. Marami itong dahilan, hindi lamang ang social media. At ang pagbaba ng social media ay isang pantakiputas o temporaryong solusyon lamang para lang sa akin. Ayon ka ba sa pagbaba ng social media sa mga menor de edad na wala pa sa 16 na taong gulang? Sa akin, sang-ayon ako sa pagbaba ng social media, lalong ito ay nagiging isang sa dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon ay na-i-impluwensyahan ng mga masasamang gawain. At ito ay nagkukos sa kanila ng pagiging violente, lalo na't kadalasan sa kanila ay naglalaro ng mga violenteng laro. Kung dadating ang panahon na maipapasa na sa ating Pangulo ang Senate Bill tungkol sa pagbaba ng social media, may magagawa ba itong pagbabago sa mga kabataan? Paano naman ang mga boses na hindi naririnig ng karamihan? Paano kung itong hakbang na ito ay isa lamang sa parte ng solusyon na hindi naman permanente? Hindi lamang ang pagbaba ng social media ang hakbang sa pagtugon ng problemang hinaharap ng mga kabataan. Pwede nating suriin ang pinagmulan nito at ibahin ang online environment sa paraang mas ligtas sa lahat, lalong-lalo na sa mga menor de edad. Gaya ng binigyan diin ng sociologist na si Ferdinand Sanchez II, ang blanket ban sa social media ay maaaring hindi solusyon sa ugat ng problema. Hindi mawawala ang panganib sa simpleng pagsasara ng isang pinto. Dahil ang problema ay hindi lamang kung saan tayo nakararating, kundi kung paano tayo natutong humarap dito. Kaya turuan nating kumilatis, gabayan at maging mapanuri ang mga kabataan. Kailangan silang mabigyan ng kaalaman upang hindi sila madaling malinlang. Kaya't ito ang aming panawagan. Huwag bawalan ang kinabukasan, huwag ikulong ang tinig. Turuan, gabayan at ihanda ang mga kabataan. Sa mundong umiikot ang ating buhay online, hindi kailangan ang pagbabawal upang makamit ang kapayapaan. Kailangan natin ang gabay at disiplina sa bawat isa dahil dito nagsisimula ang totoong pagbabago.